Inibitahan po ako para pag-usapan namin yung ah, pagpapalakas sa mga cases, no, na tinitingnan ng Office of Ombudsman. And second, gusto nilang malaman kung ano yung mga circumstances sa pag-recant ng apat. No? So, ang sabi ko, matagal na po kasi silang target of focused operations, no? Psychological, financial, and well, may mga threats, no? Ginagamit kasi nila yung barangay officials, may nagpapanggap, hindi ko alam kung totoo, o na NBI, na kinikase yung bahay. In fact, I think na-record ni Orbilio yung sinabi ni Bolontate, na sinabihan si Bolontate, nasabihan si Orbilio na kinasing ng NBI yung bahay niya. NBI? Oo. Okay. And ang sabi nga, alam nila na doon sa bahay mo sa likod may river. Ganon, no? Okay. So, kasi si Bolontate tumawag kahapon sa isa. Sa 14 mo? Sa 14. Oo. And then may mga sinabi siya na hindi ko muna masabi ngayon sa inyo. Pero yung essence, ano? Nagre-regret ba o ano? Parang? O nagre-recruit pa na magre-recant? Mixed eh. Nagkukumbinsi siya, but at the same time, nakita nila na namumutla siya na namamaga ang mata. Sa personal nagkita? Hindi, video call. Okay. And it appears that they are being some sort of detained. Kasi hindi sila makalabas kung nasaan sila ngayon. Yung tatlo? Apat? Yung apat. Sino may hawak sa kanila? Ha? Depende ho. Kaya nga, hindi ko masabi yung ibang detalye, no? Okay. Kasi titingnan natin kung paano mag-evolve itong situation. And I am praying na sana nasa mabuti silang kalagayan. Apat. You can say under threat yung apat? Hindi sila makalabas kung nasaan sila eh. Pero sir, ang assessment mo, can I say that Okay. you think that they are under threat? Or controlled or Their movement is restrained. No? okay. Yun yung impression na nakita ko doon sa conversation nila kasi nag-video call eh. No? Okay. So, nirecord yung video ba? You were there during the video call. Wala ako. After na. Pero ipinakita na lang sa akin after. Asa na-record? Ah, Sir, napanggit ba? Paano sila nakapunta doon? O bakit sila nagpunta sa Carenas the last conversation? Actually, the very night before nag-press con sila, nagpaalam sila sa akin. Actually, matagal na yung sinasabi nila sa akin po. Sabi ko, hindi ko kayo pipigilan. Kung ano sa tingin nyo yung tama, kung ano sa tingin nyo yung makakatulong sa inyo, go ahead, sabi ko sa kanila. Pero walang sisihan later, sabi ko na. So ba, nagsisisi ba yung apat niya? I'm not sure. Okay. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa statement ngayon ni Attorney Levy Baligod no. Patungkol nga po dito sa apat na bumaliktad na mga ex-marines mga kababayan at ngayon daw ay tila bagay hindi na makalabas no kung nasaan man yung apat. At binuking niya na tumawag daw po itong si Benny Bolontate doon sa isa sa mga ex-marines ngayon na 14 no, itong natira na mga hindi bumaliktad at namutla daw ito mga kababayan at tila bagay namamaga yung mata mga kababayan no, sabi ni Attorney Baligod, although wala naman daw po siya doon sa conversation talaga doon sa pagtawag through video call, pero ipinakita na lang sa kanya after nung conversation nila mga kababayan. So dito sa aking palagay ay itong apat na bumaliktad nga ay parang ganito yung nangyari kay Sergeant Guteza no, yung unang ex-marines or ex-marine na humarap doon sa Senado no, doon sa Senate Blue Ribbon Committee na may isiniwalat nga patungkol nga dito sa mga
di umano'y mali-malitang perang deliveries doon sa mga malalaking opisyal ng ating gobyerno, no, na ngayon ay ewan ko kung nasaan ang kaya ngayon si Sergeant Gutesa at yun nga ay yung parang nakakulong na rin mga kababayan, no. Hindi na makalabas basta-basta. So ganito na po yung nangyari nung apat na bumaliktad, no, mga kababayan. Itong sila Benny Bolontate, si Cecilio Laroder Jr., si Rosberto Aupan at itong si Bernard Tobe, no, na yung apat na nag-recant, no, mga kababayan. At nauna pong sinabi yan nila Sir Johnny Buduan, yung team leader, no, ng 18 ex-Marines, mga kababayan, no, na ilang beses na daw pong ginawa yan nila, no, na mag-attempt na bumaliktad. Itong ginawa nila ay pang 3 beses na daw po ito, mga kababayan, no, at tinuluyan na nga po nila yung kanilang pag-recant or pagbaliktad, mga kababayan. At meron di umanong 20 to 25 million pesos na involved ito, no, na bayad sa kanila. Bali 4 po sila, so bali tumataginting na 100 million, no, kung assuming 25 million yung ibinigay per head sa kanila. So talagang malaking pera ito, mga kababayan, no. At na rin pong sinabi yan ni Ombudsman Boying Rimulya, no, na yung nasa likod di umano nitong pagbaliktad ng apat ay si dating House Speaker Martin Romualdez, no, doon sa isang press conference ni Ombudsman Rimulya, no, na talagang tahasan niyang sinabi yan na sino daw yung nasa likod dito ay malamang daw kasi siya lang naman po yung makinabang daw dito, no, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan. So abangan natin kung ano pang mangyayari, no, dito sa mga susunod na mga araw, no, patungkol dito sa recantation nga ng apat na mga Marines. At for sure yan, tuloy-tuloy yung kailang pag-recruit pa, mga kababayan, no, hanggang maubos itong mga ex-Marines kasi meron pang 14 ngayon na natira. At sabi nila ay hindi sila magpapatinag, no, dito sa kanilang pagkumbinsi nga or pangungumbinsi na bumaliktad, no, para baliktarin yung kailang mga naunang mga salaysay patungkol dito sa mga mali-malitang pera na pinagdi-deliver nila, mga kababayan, sa mga malalaking tao dito sa ating gobyerno ngayon, no. At sabi naman ni Atty. Baligod ay nasa kanila naman yan, no, pero walang sisihan later daw, mga kababayan. At sana ay wala nang babaliktad pa dito, mga kababayan, kasi itong 14 na natira ay sabihin natin matibay pa rin yung kanilang testimonyo kasi apat pa lang yung or apat yung bumaliktad nga. At 14 pa sila, so mas marami pa sila dito, mga kababayan, no? So sana hanggang dulo itong mga natira ngayong mga ex-Marines ay ilalaban talaga nila kung ano man yung mga ginagawa nila noon, no? Kasi sila lamang yung nakaalam talaga dito, no, noong utusan sila dito ni Saldico. At sana si Saldico rin mismo, no, balang araw ay lumantad at magsalita patungkol dito, no, at sasabihin niya yung mga totoong nangyari, kung ano-ano yung kanyang mga ginawa or pinagawa sa kanya noong nasa kapangyarihan pa siya, mga kababayan, no. At posible siya, sana gawin siyang state witness, no, kung gusto niya, para mailabas lang yung buong katotohanan at maipakulong natin yung mga big time na mga big fish talaga dito, mga kababayan, no, sa malawakang corruption, ika nga, no, sabi nila ito yung pinakamalaking corruption sa buong kasaysayan daw sa Pilipinas. So talagang kailangan talaga nating mapanagot at hindi lang mapanagot kundi mabawi ang lahat ng mga ninakaw nga nilang mga pera ng taong bayan, mga kababayan, kasi sayang, ang laking pera po yung nawala. At hindi na po maalis sa atin, no, na mag-isip talaga kasi next year ay bagong budget na naman, mga kababayan, no. At tapos na daw po nilang gawin, no, or isasubmit na daw yata yung proposal nilang budget, no, for 2027. 7.2 trillion na, mga kababayan, no. So talagang ang laking pera yan. At nakakatakot kapag yung perang iyan ay mapunta na naman sa mga mali-malitang pera at i-deliver na naman yan doon sa mga kurakot na mga opisyal ng gobyerno, mga kababayan. So kawawa yung Pilipinas, no, saan na kaya pupulutin ang Pilipinas? Ang laki na po ng utang natin, no, 19.07 trillion na po ang utang ng Pilipinas, mga kababayan. And yet yung ating kinatakutan nga itong 7.2 trillion na ito, kung saan-saan mapupunta na naman kaya, mga kababayan. Kasi meron na pong precedent, no, na nangyari yung ginawa nila doong budget ng GAA 2024 hanggang 2025 ay hindi pa tapos yung oral arguments dito sa Supreme Court, no. Hindi pa po talaga nabigyan ng linaw, no, kung ano yung ginagawa nila doon sa GAA 2024 at 2025. Doon sa mga budget insertion nila, doon sa mga blank items, hindi pa po yan natapos, no, sa pagtalakay, mga kababayan.
kababayan. Kaya talagang meron na tayong phobia, no? Kasi merong nangyaring hindi maganda. Meron silang ginawang hindi maganda noong mga panahon na iyon. And ngayon, 7.2 trillion yung kailang proposal na budget for 2027, no? At sana ay talagang mapunta yan sa tamang proyekto, sa tamang ahensya, ay sana wala pong magnakaw niyan mga kababayan. Kasi kawawang kawawa na po ang Pilipinas. Kawawang kawawa yung kinabukasan ng mga batang Pilipino niyan mga kababayan, no? Walang mapupuntahan na magandang proyekto na mapakinabangan, no, ng pangmatagalan ng mga Pilipino mga kababayan, no? Kasi malapit na ang eleksyon, wala nang 2 taon matatapos na yung termino ni President Bongbong Marcos, no mga kababayan, no? Sana ay gawin nila yung tama, no? Gawin nila yung nararapat, no? Sana wala na pong magbulsa diyan sa meron pang 2 taon na budget itong 27 at 2028 mga kababayan. So sila pa rin yung gagawa ng budget niyan mga kababayan. So sana wala na pong magnakaw, no, dito mga kababayan. So ano po masabi niyo dito sa statement ni Attorney Levy Baligod, no, na tila bagay limitado na yung kilos, no, yung galaw ng 4 na bumaligtad at tila bagay hindi na makalabas daw doon sa kung saan man sila ngayon mga kababayan inilagay, no, itong 4 na bumaligtad at namumutla na daw itong si Benny Buluntati na tumawag daw doon sa isa sa mga 14 ex-marines mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.